Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayong napakagandang full face ngayon na re-review para sa inyo. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, your check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your... So ayan, napakagandang helmet na to. Re-review natin to. So kung alam nyo yung MT helmet na brand, siguro na-review na din natin to nung last year. Pero i-review natin ulit para sa mga hindi nakaalam ay malalaman nyo kung gaano kaganda itong helmet. Kahit i-search nyo pa dyan. So isa itong MT helmet Thunder 4 SV or Thunder 4 usually yung tawag dito na helmet na to. Napakaganda ng kanyang design. Parang camouflage or army green. Parang ganon yung kanyang design na ito. Kahit i-search nyo dyan, makikita nyo pa rin siya na nabilong siya sa top 10 na helmet brand na affordable na mabibili nyo lang siya na sa 6,000 plus. Ayan, nasabi ko na. And syempre, siya pa rin yung helmet lang na nakita ko as of now. Ganun pa rin. From last 2 years ago na may merong mechanism na kinetic mechanism na isang pindot mo lang ay magpa-pop up yung kanyang visor and pwede nyo siyang palitan na ganun kabilis. Isang pindot lang. Tapos mag-i-eject yung kanyang lock dito. Ganun din sa kabila kapag pinindot mo dito sa gitna. And syempre, ganun din sa mga past na na-review natin na MT, yung MT Stinger, may padating, ay meron pala tayong MT Breaker, syempre i-review din natin yan, yung iba din yung design, mas mura yon. As of now, ito yung re-review natin, ayan, MT Thunder 4, ayan yung mga features na nakalagay dito, and top 8 brand in the whole world na ginagamit sa MotoGP, Moto3, meron din sa Moto2, ganun din. Yung design talaga ni MT ay focus talaga is for safety, ayan, quick release yung kanyang strap, easy lens, polycarbonate na lens na tinatawag, fog off or photochromatic, and syempre siya yung pinakaunang nakita ko na photochromatic na visor, no? Kapag naiinitan siya, nagiging dark yung kanyang pagka-black, and syempre kung medyo malamig naman or night time ay nagiging mas clear po siya compare mo sa mga stock na kumbaga hindi po siya photochrome or photochromatic. So isa to sa mga pinakaunang photochromatic na helmet brand na nakita ko. Ayan, pinlock ready. Sobrang lapad ng kanyang visor. Pag off ready. And syempre, photochromatic yun nga. And syempre, sa gantong mga helmet, usually yung binibili dito ay XL or double XL. Kasi nga, sobrang fitted, sobrang kapal ng paddings na to. Hindi ko talaga siya mako-compare sa ibang brand na ganit sa gantong price. Mamaya pakita ko sa inyo. So, open natin dito. Before natin para simulan, ayan, tignan natin yung kanyang mga nakalagay dito na certification. Ayan, MT Helmet Thunder 4 DOT FMV 218 certified, and syempre ECE R22.06 size XL 6162. Syempre mas maganda pa rin na i-fit nyo sa end person kasi nga iba yung fitting nito compare sa mga ibang brand. And syempre yung bigat niya nakalagay dito is 1,550 grams o 1.550 kilograms yung kanyang bigat. Yan, syempre meron po siyang spoiler dito. I think 2 inches 2 to 3 siguro, mga ganun kahaba, or 2.2 siguro kung di ako nagkakamali. And syempre yung kanyang spoiler na may winglet din na konti dito, yung pasukan ng hangin dyan. Syempre sobrang aerodynamic. Ito yung first ko na na-review ng last 2 years ago na top 8 syempre na helmet. I think na-review ko na to 2 years ago kung napanood nyo. Syempre review natin ulit para alam ng hindi nakakaalam, no? And syempre para ma-inform kayo kung gaano kaganda yung MT. Bakit pinipili pa rin siya ng mga may alam tungkol sa mga helmet talaga. Sobrang aero niya. Build po talaga siya for protection. Alam naman natin yan. Si MT, kahit i-search nyo dyan, MT helmet, kung ano yung history niya. So, kung di ako nakakamali, nag-start po siya noong 1960s, 1968 pa lang may MT helmet na. Sa mga kalululuhan nyo, meron ng MT helmet na naitayo or nagawa na helmet na syempre na binibinta na ginagamit no from 1968 until now 2026 meron pa rin sila mga design na sakto lang talaga yung price, sulit yung price niya. Meron siyang mga carbon na Kevlar na mixed na helmet. Ito naman ay fiberglass kung nagkakamali, and syempre may polycarbonate na lens na photochromatic. So napakaganda doon, and anti-shattered. Kapag nabasag to, hindi siya nagsa-shattered, no? Hindi siya madaling nasisira kasi nga anti-shattered siya. And syempre napaka-flexible ng visor na ginagamit nila, and wala po siyang cart dito na makikita nyo na parang nag-zoom in zoom out, hindi kagaya sa mga ibang
visor dyan sa ibang brand. Kapag tumingin ka ng bandang dito, medyo may nagzo-zoom, medyo basta hindi masyadong clear. Yung MT talaga, sa lahat ng na-test ko na or nakita ko in person na MT, wala silang ganun na visor, no? So mga original na mga visor nila, yung part lang dito, syempre hindi naman ito maaabot ng mata natin. And buksan natin, syempre may vents dito. Ayan, gano'ng kalaki. Nagtatanong kayo kung gano'ng kalaki, ganyan. Tapos dito may dalawang pasukan, syempre isa lang yung switch niyan. Ayan, napakaganda ng pagka-aero niya. Buksan natin ito para hindi masyadong mahaba. Meron po siyang minimal lock dito, banda. And syempre, dual visor, designed to protect. Ayan, may nakalagay naman dyan. And yung gap, kung naghahanap kayo ng dual visor na sobrang down talaga yung kanyang inner visor na pati yung sa ibaba ng mata natin, sako po siya. Ito yung helmet para sa inyo. Syempre, yung switch na dito sa gilid. And syempre, kung nag-eyeglass kayo, pwede kayong mag-eyeglass dito. I think kung nagkakamali, eyeglass ready din yung helmet na ito. Ayan, napakaganda niya. Ayan yung inner visor. Dito yung kanyang switch. Madali lang sa i-switch, oh. Ayan, napaka-smooth. Ayan, pakita natin syempre kung gaano kaganda yung kanyang loob. Tingnan natin. Hawakan natin yan. Syempre, kikuluin natin to. Hindi natin papalampasin. Syempre, tignan muna natin yung kanyang paddings na pinagmamalaki ko talaga. Simula nung nagkaroon ako ng MT helmet, no, sobrang kapal. Grabe, hindi ko siya talaga mako-compare sa ibang brand kagaya ng KYT. Ano pa ba? Jelly. Sa Jelly, medyo may pagka din kasi Indian sila ng pinanggalingan. Europe country. And yung MT kasi talaga, focus nila is yun nga sinasabi ko mula pa kanina is for safety. And syempre, design and durability talaga. Meron po siyang reflectorized dito. Meron siyang mesh type na part para maging madali yung kanyang pagdadry or quick dry para mabilis kung mabasa man siya ng pawis natin ay madali lang siya mag-dry and reflectorized. Tapos may pangalan dito MT helmet and ito, yung kanyang emergency pole, meron din siya. And yung kanyang padding sa bandang dito, siguro mga 2.8. Malapit po siya sa 3 inches. Pero I think 3 inches exactly yung bandang dito. Dito naman ay 2.8. Kung di ako nagkakamali. Yung kapal ng kanya paddings, grabe talaga. Sobrang soft ng kanyang paddings. Meron kasi siyang layer na I don't think kung meron din dito sa kanilang paddings sa Thunder 4. Pero sa kanilang carbon type na helmet, yung MT KRE na carbon or tag 20 plus yon, meron part po siya na layer ng paddings niya ay may pagka-jelly na parang goma, may ganun po siya. Nakakaalam ng KRE na MT helmet. Pero ito, sobrang kapal ng kanyang paddings, napaka-smooth and yung hindi siya madaling magbaho, hindi siya madaling mangamoy, yun. And antibacterial yung kanyang design dito ng kanyang tela. And sa loob naman, sobrang kapal. Grabe, solid na solid talaga. Sa nakaalam dyan ng MT Thunder 4, sa mga owner ng Thunder 4, shoutout po sa inyo. Shoutout po pala sa atin. Ayan. Hanggang doon may tatak na MT, may nakasulat doon. Tapos, ayan, top MT helmet, kulay red, black. And syempre, intercom ready. Kahit anong intercom ilagay nyo dito, magkakasya talaga. Sobrang lapad ng kanyang intercom dito na lagayan. And syempre, yung mostly na ginagamit, quick release. Pero kung gusto nyo double D-ring, go for siguro KRE kasi yung KRE talaga ay double D-ring. And syempre meron po siya dust curtain, kung di ako nagagamit sa pag-pronounce. Ayan, meron din siya. And yung features dito na para hard plastic na kung ilagay mo dyan, siya mismo yung nagsastand na hindi siya madaling matumba. Kung nilalagay mo siya sa flat surface, ayan yung purpose ng hard plastic na to. Ayan, ayan. ICC, ayan, DOT, SCR, kompleto na siya. Napakaganda talaga ng helmet. So, syempre, kikiluin natin kung gaano kabigat to. So, ayan, yung kiluan natin, on natin yan. Ayan, 0.0, lagay na natin. Kasi nakalagay dito is 1.550. Tignan natin kung totoo. Ayan. Yung nakalagay doon sa likod niya is 1.550 grams, 1,550 grams or 1.550 kilograms. Pero dito, kilo natin ngayon ay, nakita nyo ba? Ay nasa 1,769. Ayan, zoom in natin. 1,768 yung kanyang bigat. So, 1.7. Medyo mabigat-bigat po siya compare sa mga na-review natin na MT nung past, no? Ewan ko kung bakit. Pero siguro, in-improve nila yung shell kaya medyo mas bumigat yung kanyang kilo. Pero, hindi mo siya masyadong mafe-feel kapag nasa ulo mo. Pero kung 1.9 talaga mafe-feel mo siya. Pero dahil 1.768, okay na din siya para sa isang full face na top 8 sa whole world, buong mundo, no? Sa pagmumotor natin, pwede natin siya gamitin sa mga mabibilis na mga motor or malalaking motor, pwede na din siya. Kasi nga,
top 10. Belong po siya sa top 10 na helmet brand. So yun lang sa video na to. At least nalaman nyo kung gaano siya kabigat, kung gaano kaganda. Siyempre, i-research nyo dyan kung gaano ba siya kaganda. Ayan, sinabi ko ng lahat na pwede kong sabihin kung ano ba siya sa personal, kung gaano kabigat. Siyempre, kung gaano ba siya kaganda, pwede nyo din research para may reference kayo kung bibili kayo ng isang helmet ngayon 2026. So ito ay 2025 na model. Ewan ko lang kung manufactured ba to ng 2026, pero as I know 2025 model po ito, or 2024 yung MT Thunder 4. Meron din Thunder 4 SV. Ewan ko lang anong pinagkaiba nila. Siguro mas magaan yung SV kaysa sa Thunder 4 lang, no? So yun na sa video na to. Salamat sa pagpanood. Peace.